Oh, ito na po. Ito po isang kasangkot. Pakinggan po natin. Ito sobrang malas. Putik. Ito po, malas talaga to. Malas talaga pag madami kang puday. Sabi ko sa inyo, puday. Handa. Awit. Puday, baong puday. Started it on aquarium. Aray ko. And I didn't see the puday is on me. Aray ko. Ito malas to. Kaya nga tama po talaga eh. Ang isang tao, isa lang ang dapat ang puday. Tama. Talagang ginawa po yun. Ang isang tao, dapat isang puday lang. Ito, minalas to. Ang dami na itong puday eh. Malas po talaga sa buhay ng tao, marami kang puday. Malas po yan. Unang-una, maintenance yan, mataas. Mataas po maintenance yan. Mataas po maintenance yan. Magkano ang maintenance yan? Isang puday pala, magkano na maintenance? Aray ko. Diba? Monthly mo, ay, dahil mong puday. Monthly mo, ilan yung new text mo? Modest. Aray ko. Oh. Meron pa yung mga lotion, may mga lactacid pa yan. Magastos yan. Aray ko. Kaya talagang niloob po talaga ng ating nilalang na bawat isang tig-isang puday lang. Bawal yung marami kang puday. Ito, ang dami po. Kaya ubod ng kamalasan ang inabot nito eh. Ang dami niyang puday. At ang mahirap pa, pinahirapan niya yung mga puday. Aray ko. Mga babayak, mga karayuma. Ang puday po, hindi po binibenta ang puday. Anong ginawa niya? Sinakal niya at halos hindi na po makahinga ang mga puday. Kinulong sa aquarium. Diba? Hindi na po sila makahinga kasi pag di po nakakahinga, hindi nakakapag-process yan. Aray ko. Oh. Kinulong niya na po sa aquarium. Halos hindi makahinga. Tapos, ang ginagawa niya po, binibenta niya sa iba. Di po ganun, mga babayan. Hindi binibenta yan. Free for all yan eh. Pinamahal yan. Diba? Hindi mo kailangan bilhin yan. O, bilhin ko yung mo. Hindi po. Libre yan. Aray ko. Libre yan eh. Kaso sinamantala po nito ni Defensor. Sinamantala po ang mga single mommies. Diba? Imbis na ituwid niya po ang mga single mommies na nasira ang mga puday, Aray ko. pinagkakitaan. Diretso. Magandang umaga po sa inyong lahat. Oo. Kanina lang po ay nagdesisyon ang Sandigan Bayan na i-deny ang motion to quash o ang pagbabahinto ng warrant of arrest laban sa amin ni Senator Dante Marcoleta. Oh. Kami na lumalaban sa korupsyon ang nauna pang nakulong sa isang kasong walang batayan. Eh di congrats! Kung nauna kayo nakulong, congrats! Aray ko. Ano gusto mo? Ano ba yung nauna ka? Eh di congrats! Ano gusto mo maglulupasay kami dito? Ah! Ayo, arresto eh! Aray ko. Ah! Huwag niyo ko arresto eh! Iikot ang bata! Itawid ang mga bata! Huwag niyo isahin niyo pa! Ah! Huwag niyo isahin niyo pa! Itawid niyo! Itawid niyo yung bata! Ah!
gusto mo ipagtirik pa namin kayo ng kandila? Ha? Ano gusto mo, mag 40 days pa kami, pasyam, ganon? Aray ko. Sira ulo. Sa aming pong pagkakakulong ay hindi na po kami makakapagsalita sa korupsyon na ang gusto lang naman namin ay lumabas ang katotohanan. Ayos yan, ayos yan. Paano kung hindi kayo makukulong, inaamin mo, ikaw nag-donate. Tanga ka eh. Aray ko. Sa sobrang galing mo, naging tanga ka. Oh. Paano mong gagawin? Nilaglag mo si Marcoleta eh. Sinabi mo, opo, ako nag-donate sa kanya. Tanga ka eh. Sinabi ni Marcoleta, hindi na nga niya pinangalanan. Oh. Nung lumabas yung pangalan mo, inamin mo. O, hindi tama yung ano. Aray ko. Oh. Anong ginawa mo? Nilaglag mo si Marcoleta, inamin mo na nag-donate ka. O, hindi nilaglag mo. Aray ko. Imbis nakatulong ka kay Marcoleta, nakaperwisyo ka pa. Aray ko. Inamin mo eh, na nag-donate ka. Transparency, accountability, and justice. O, ginamit mo na naman yung iglesia. At transparent, gaya-gaya naman to. Aray ko. Hindi yan ang motto nyo. Ang motto mo, Mike Defensor, malita, may lamang pira. Oh. Malita, may lamang pira, pinapakalat nyo sa social media. Aray ko. Tatanga-tanga eh. Nauna pa kaming makulong kesa sa mga totoong nagnakaw sa kaban ng bayan. Congrats! Ano ba naman to? Congrats ka na nga eh. Huwag na tayong masyadong magpadrama. Hindi naman to teleserye. Diba? Teleserye ba to? Magpapaawa ka pa? Anak ng weteng naman. Ano ba to teleserye? Teleserye po ba to? Oo. Natural lang, makulong kami. Ginawa kayong kabalbalan eh. Anak ng weteng naman, oh. Para naman tayong ano neto? Ano ba to? Korean novela, telenovela? Magpapaawa kayo? Naulo pa kami makulong kayo sa kanila. Ah! Ano gusto mo? Wala kami. Anong gusto mo, maawa kami? Magalit pa tayo. Ah! Anak ng butete naman, Mike Defensor, oo. Magandang umaga ay hindi na po kami makakapagsalita sa korupsyon na ang gusto lang naman namin ay lumabas ang katotohanan. Oh, Transparency, accountability, and justice. oh. Nauna pa kaming makulong kesa Mali. Transparency, accountability, and network. Doon kayo napahamak sa transparency, accountability, and network. Doon kayo napahamak sa network, sa SALN. Aray ko. Ang dami kong saya. Ang dami ko saya talaga, mga karayuma eh. Kasi napakasaya po ng mga pangyayari ngayon. Kasi napakasaya po ng ganito. Ibig sabihin po na etong ginagawa nila ngayon ay pinagdudusahan nila. Tandaan po natin, sila po ang may gawa nito, hindi po tayo to. Tayo mga kababayan na nagre-react lang dito, sila ang gumagalaw, sila ang gumaganap. Ngayon, nalaman natin na ganito pala kawalang yatong mga to. Diba? Ganito pala kawalang ya mga to. Na, grabe po ang paninira, grabe po ang ginagawang kawalangyaan sa gobyerno para pagtakpan po ang kanilang kamalian. Oh. Ngayon, paiyang-paiya kayo. Oh.
kahit anong gawin nyo na pagpa-18 kargador, kahit anong gawin nyo na mga troll farm nyo, wala nangyari. Kasi naman, ang Pangulo natin, mga kababayan, nagsalita, di ba? Pakinggan muna natin ang salita ng Pangulo. Diretso natin dito. Pakinggan natin. Ayun. At kung hindi ko sinabi yung sinabi ko sa SONA, wala tayong pinag-uusapan na ganito. I'm the one who exposed all of this. Doon pa lang, finish ni. Sabi ng Pangulo, ako ang nagsimula. Ha? Yan po mahirap tanggapin, napilit nilang binabali. Siyempre nga naman siya nagsimula, siya ang sisirain. Diba? Ganun po yun. Siya nagsimula, sino po sisirain? Siya. Dahil sinira niya ang negosyo. Aray ko. Sino nagsimula? Si BBM. Mahiya naman kayo. Kape muna. Bawat hakbang, dininig ang iyong daan. Alam niyo mga kababayan, hindi mahirap suportahan si BBM eh. Kaya tayo dito nagtatanggol sa gobyerno. At kaya ako rin napili, kahit DDS ako dati, mga kababayan, kahit DDS ako, hindi ko pinanginayangan suportahan to. Kasi, unang-una mga karayuma, kasi nakikita ko na may direksyon ang gusto niyang patanguhan. May direksyon. Kasi kung hindi ko siya susuportahan natin yung mga Duterte, na ang plano po ay utang na loob culture. I-ano natin yung utang na loob culture, may utang na loob ako sa'yo, utang na loob. Wala pa mangyayari sa bansa. Si BBM po, hindi po ganon. Si BBM po, oo, natulungan mo ako, pero salamat. Pero, kailangan niyang gampanan yung sarili niya. Sabihin na natin may utang na loob siya. Sabihin na natin for the sake of argument, may utang na loob siya sa mga Duterte. Pero kailangan ba yung utang na loob na yun magpasawalang hanggan? Hindi po. Gumawa ang mga Duterte na karumal-dumal at kahindik-hindik, kababoy-baboy, kawala-walang ya sa ating bayan. Anong ginawa ni BBM? Ang ginawa po ni BBM, pagdudusaan ng mga Duterte, ibibigay niya yung ustisya. Yan po ang Pangulo natin. Binigay niya ang ustisya kahit may utang, sabihin na natin may utang na loob, mga kababayan. Kasi ang utang na loob, ilagay mo sa timbangan, mas matimbang po ang ustisya. Tandaan po natin yan mga karayuma. Ang utang na loob, saan man timbangan mo ilagay. Ang ustisya po ang mas matimbang sa lahat. Ang katotohanan. Kasi po pag may ustisya ka, nasa panig mo ang katotohanan. Yan po ang ginawa ng Pangulo. Wala tayo ngayon. Ha? Wala tayo ngayon kung wala po ang Pangulong Bongbong Marcos. Hindi niya in-expose ang katiwalaang ito. Kaya sumasaludo tayo sa Pangulong Bongbong Marcos. Kaya ako mga kababayan, mga karayuma, diyan ako na-inspired gumawa ng kanta dahil kay Pangulong Bongbong Marcos. Retiradong na ako hip-hop composer, rapper. Pero sa sobrang inspired ko po sa ating Pangulong Bongbong Marcos, nababalik sa akin yung mga memorya, nakakapagsulat ako ng hindi ko inaakala, nakakapagsulat ako ng hindi ko kinalimutan ko na nababalik pa rin sa akin. Nagpapasalamat ako sa inyo at sinusuportahan nyo ang mga ginagawa nating kanta at nasusulat nating kanta. Nasingit ko pa, no? No? Aray ko. Nasingit ko pa, no? Galing, no? Nasingit ko pa. Game. Yeah. Ayun. At kung hindi ko sinabi yung sinabi ko sa SONA, wala tayong pinag-uusapan na ganito. I'm the one who exposed all of this. And I'm the only one that has started to do anything about it.
Bakit ang mga nakaraang ba na Pangulo, may nakita pa kayong ginawang ganon? Meron ba silang kinulong? Meron ba silang finish na account? Meron ba silang mga investigasyon na ginawa? Wala. Tama! Sa akin lang. Ano po, sino po ba nakulong ng Duterte, mga kababayan? Sino po ba napakulong ng Duterte? Wala. Mga kababayan, meron sasabihin niyang mga DDS, meron si Laila de Lima. Si Laila de Lima, tama. Si Laila de Lima lang ang natatandaan. Ano pa po nangyari? Inosente. Aray ko. Si Laila de Lima po, mga kababayan, mga karayuma, inosente. Bakit? Huwag na natin talakayin yung process ni Laila de Lima. Nung magkakaroon po ng pagdinig, ang witness po ni Digong, na tinanim witness niya ay nakonsensya na. Inamin po ng witness ni Digong na tinaniman lang si Laila de Lima ng kaso. Aray ko. Kasi itong putang inang Duterte na to, mahilig po magtanim ng ebidensya at kaso. Tinaniman niya rin po si Trillanes, tinaniman niya si Ombudsman Karandang, at iba't iba pa tinaniman niya para walang maging sagabal sa putang inang Duterte. Aray ko. Yan. Ha? Yan po ang nangyari dyan. Sa katotohanan lang tayo. Sa totoo, sino ba napakulong niyang kurap? Pinalaya niya si Jinggoy. Pinalaya niya si Ramon Revilla. Pinalaya niya si Gloria. Putang ina, yan po ang kinulong ni BBM ngayon, mga magnanakaw pa rin. Aray ko. Wala ka na pakulong? Wala kayong mapagmamalaki? Sino na pakulong nyo? Aray ko. At imbis na magpakulong ka, sinira mo yung bansa, tinatag mo yung pogo, putang ina mo. Aray ko. Kaputa-putaan ka talaga ng ina mo pag naalala ko. Pasensya na po kayo, mga karayuma, ha? Sa totoo lang po tayo, tao lang po ako may nararamdaman ako. At sa sobrang pagmamahal ko sa bayan, pupuntahan ko yung West Philippine Sea, abangan nyo na yan. May date na po. Di ba? Pupuntahan ko na yung West Philippine Sea, yung ginago mo, putang ina mo. Aray ko. Mga babae, mga karayuma, abangan nyo po, pupunta tayo sa West Philippine Sea. Basta itong month, abangan nyo, para po sumuporta sa kasi tulad dito. Aray ko. Ang ina mo, dahil sa'yo, pupunta ako West Philippine Sea. Leche ke. Aray ko. Nananahimik ako sa bahay, mapapapunta ako ng West Philippine Sea. Hayop ka. Aray ko. Okay, may schedule flight na po tayo sa West Philippine Sea. Abangan nyo po yan, mga karayuma. Diba? Mahalin natin ang sariling bayan. Bilang vlogger po, tungkulin ko. Bilang vlogger, ako nga vlogger lang ako tungkulin ko na ipakita sa inyo ang katotohanan. At ipapakita ko po sa inyo ang katotohanan sa sitwasyon natin sa West Philippine Sea. Pupuntahan po natin para malaman nyo. Hindi ko po pinagmamalaki ng professional vlogger ako kasi mga ngongo at grade 2 yun. Okay? Isang pipitsuging vlogger lang po ako, mga kababayan. Aray ko. Ngayon, pupuntahan natin ang West Philippine Sea. I-cover natin dahil magkakaroon po ng sa nangyayari pong sitwasyon sa West Philippine Sea na nambabraso po ang China na maigi. Papakita po natin sa ating mga ordinaryong mga kababayan bilang vlogger po ang totoong pangwawalang niya sa atin ng China. Kailangan nyo pong malaman yan. And ito po, kami po ay nagsagawa ng mga kilos at mga pagbi-meeting na bilang mga vlogger, tungkulin namin na protektahan po ang ating bayan. At pangalawa po dyan, syempre, yan po ay sinabi ng ating Pangulo na protektahan at sa atin yan. At bilang vlogger po, tungkulin ko para sa inyo na i-cover po ang ating isla. Na i-cover ko ang katotohanan ng sitwasyon sa ating West Philippine Sea, sa ating Pag-asa Island. Abangan nyo po yan, mga kababayan. Para sa ating bansa itong ginagawa natin.
Aray ko. Dapat nanonood na lang ako. Pupunta pa ako doon. Aray ko. Aray ko. Ano talaga? Nananahimik na lang ako sa bahay. Aray ko. Pagdasal niyo ako Ipagdasal niyo po tayo na wag po tayong mamisail ng China. Ano ba itong ginagawa? Ano ba itong pinasok ko? Aray ko. Aray ko. Natatakot nga ako, Lex eh. Natatakot ako, Alex. Baka kasi maamoy ako ng mga Chinese eh. Baka bugaan ako ng water cannon, sabihin, hindi naliligo to, prime water to. Bahala na. O, diretso natin sa Pangulo. Tapos sasabihin, ako daw ang may kagagawan. O, Eh kung talagang racket ko yun, ba't ko sisirain yung racket ko? yun napaka-basic yun. Hindi mo na kailangan ng matinding terms. Di ba? Kung racket ng ating Pangulong Bongbong Marcos yan, bakit sisirain mo bakit sisirain mo ang kamay na nagpapalamon sa iyo? Wala pong ganon, mga kababayan. Hindi po masisira ang kamay na nagpapalamon sa iyo. Hindi mo hahayaan yon. Dire-diretso yon. Hanggat hindi na-expose katulad ni Digong. Katulad po ni Digong, mga karayuma. Si Digong po, ang nagpapalamon sa kanilang pamilya ay Pogo. Ang nagpapalamon ay Chinese. Ang nagpapalamon ay drugs. Hindi niya sinira. Pinotektahan niya, mga kababayan. Si Michael Yang, pinotektahan niya. Lahat ng mga bilyar, pinotektahan niya. Kasi nga, nakikinabang sila. Sami Uy, pinotektahan niya. Pogo, pinotektahan niya. Xi Jinping, pinotektahan niya. Kasi nga, nakikinabang sila. Si BBM, sino ba pinotektahan? Sino pinotektahan? Ang sabi niya pa nga, imbestigahan nyo si Martin Romualdez. Ayan na, Mike Cervera, para masaya ka. Aray ko. Diba? Aray ko. Iyan po ang presidente. Ngayon, wala daw nangyayari sa flood control, bulag. Wala daw nangyayari. Hindi nila nakita yung sinoling pera ng mga engineer. Nakulong ng mga engineer. Nakulong na kontraktor. Nakulong na sekretary. Nakulong na senador. Ang ina. Aray ko. Wala pa rin nangyayari. Kasi ang mga tarantado ang gusto, ang gusto, ang gusto po niya ay makulong si BBM, mga Aray ko. Yan ang totoo. Diretso. But that makes absolutely no sense. So, I'm sorry? What about selective justice? No, from the time that we formed the independent commission, sinabi ko, we'll just follow it. Let's do it continuously. Anong selective justice? Paano po naging selective justice? Aray ko. Paano po naging selective justice? Yung mga kalaban niya ba sa politika ang nakukulong? Hindi po. Actually, wala nang kalaban sa politika si Pangulong Bongbong Marcos. Aray ko. Sige nga,
Mga kababayan, sa sobrang bait ng Pangulo, may natatandaan mo kayong kinalaban niya? Sige nga, magbanggit kayo mga kababayan. Sa sariling bayan, ika'y hinusgahan, ika'y siniraan ng galit sa kapangyarihan. Agilang nagnakaw ng pera ng taong bayan. Oh, may naisip kayo? Oh. May naisip ba kayo? Oh, wala kayong maisip na kinalaban ng ating Pangulong, kalaban ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Wala eh. Kasi nga po, siya po ang kinalaban. Siya po ang sinisiraan. Nakipag-team up nga siya sa Duterte, pero magnanakaw po. Oh, magnanakaw. Oh, ang gusto nila, gusto nila, hindi sila masisita sa nakawan nila. Oh. Yun ang gusto nila, hindi sila masisita. Kaya ang ginawa po, siniraan ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Oh. Gustong patalsikin para sila ang makinabang, papatayin. Aray ko. Oh. Kaya yan po, Kaya yan po ang ating Pangulong Bongbong Marcos. Sila, ang mga Duterte, ang gusto nila, wag na silang pakialamanan. Pumunta pa si Digong sa Malacanang para wag nang i-open si Michael Yang, ina-arbor ni Digong, kaya pumunta sa Malacanang, arbor na raw si Michael Yang. Wag na raw pakialaman yung Pogo, idire-diretso. Anong ginawa ng Pangulo? Yun ang tinapik niya sa SONA, tinanggal niya ang Pogo. At simula noon, mga kababayan, simula nang tinanggal ang Pogo, ano nangyari mga kababayan? Wala na. Doon na po nagwala, Doon na po nagwala si Sara. Doon na po nagwala si Digong. Nang tinanggal ang Pogo na pinapakiusap niya. Kasi dire-diretso ang kita sa Pogo, mga karayuma. Aray ko. Okay? Dire-diretso ang kita sa Pogo. Kaya gano'n na lamang po. Oh. Madilim